Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging hectic ang schedule ni Sheena sa nakalipas na buong linggo. Bukod sa pagpunta niya sa restaurant, nagpupunta rin siya sa ospital para bisitahin ang ina ni Wendy. Hindi niya gustong pabayaan na lang ang kaibigan, lalo pa at kailangan nito ng balikat na masasandalan. Pinutol na ang kaliwang hita ni Tita Tessie at panay ang iyak ni Wendy dahil sa awa sa sinapit ng ina nito. Biyernes ng hapon nakaschedule lumabas ng ospital si Tita Tessie. Hindi muna siya pumasok sa restaurant dahil siya ang nagboluntaryo maghatid sa mga ito pag uwi sa bahay ni na Wendy. Pagdating niya sa restaurant, hindi niya inaasahan na makikita niya roon si Zeus. Nakaupo ito sa isang mesa malapit sa pinto. May orange juice at mocha cake sa harap nito. Mukhang patapos na itong magmerienda. Parang matagal na itong naroon. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo at sinalubong siya. Hi Sheena. Hi Zeus. Noong linggo ng gabi niya huling nakita ito. Kailan ito dumating? At taga saan ba talaga to? Sa Batangas o sa Maynila? Kanina pa kita hinihintay. Anito. Napakunot noo siya. Bakit naman? He smiled at her. I want to invite you to have dinner with me. Sa labas. Bago pa man niya magawang ibuka ang bibig para tanggihan ang alok nito, ay nagsalita ulit ito. Hep, hep? Huwag mo na akong tanggihan this time, Sheena. Please? Nakaramdam siya ng pagkainis dahil maotoridad ang tinig nito. Para bang minamanduhan siya nito. Busy ako, Zeus. Sabi niya sa matabang na tinig. Not this time, Sheena. Napatingin siya sa mga guest na nasa malapit na mesa. Nakatingin ang mga ito sa kanila ni Zeus. Nasa anyo ng mga ito ang pagtataka at kuryosidad. Let's not make a scene. Halos pabulong na sabi nito. Kausapin mo na si Abby at sabihang lalabas ka uli. I'll bring you back maybe after an hour or two. What? Pinandilata niya ito. Yes, Sheena. Kinindatan pa siya nito. Nagtungo siya sa counter. Nakasunod pa rin ito sa kanya. No way, Zeus. Mariing sabi niya sa mahinang tinig. Yes, Sheena. Sabi naman ito. Nang nasa labas na siya ng counter ay pinamaywang niya ito. Ano ba ang problema mo, Zeus? He smiled at her. Alam mo ang problema ko, Sheena. Come have dinner with me at wala na akong magiging problema. Look, ano naman ang masama kung sumama ka mag-dinner sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao Kampanteng sumandig ito sa counter. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin mag-dinner, Sheena. Pinagbigyan na kita last week. This time, I won't. Tumaas ang isang kilay niya. Nababaliw ka na ba? Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Yes, I am, Sheena. So, say yes now. Napahugot siya ng malalim na hininga. Makulit talaga ito. Sigurado siyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya pumapayag sa nais nito. Saglit na nag-isip siya. Wala naman sigurong masama kung sumama siyang mag-dinner dito. Mukha namang mapagkakatiwalaan ito. Okay, sasama ako sa'yo. Yes! Masiglang sambit nito. Hindi maiwasan ni Sheena na ma-impress habang inaalalayan siya ni Zeus pasakay sa sasakyan nito. Iba na naman ang kotseng gamit nito. Pulang BMW iyon at halatang bago. Maya-maya lang ay nasa driver's seat na ito at in-start ang sasakyan. Bahagya pa itong tumingin sa kanya at nginitian siya.
Saan mo gustong kumain, Sheena? Kapag kuwan ay tanong nito. Bahala ka, sabi niya. Baka may suggestion ka kasi. Hindi siya kumibo. Nagkibit balikat na lang ito. Hindi naman niya maiwasang mapaisip. Tama ba ang ginawa niyang pagpayag na sumama rito, gayong hindi pa niya ito lubos ang kilala? Bago nito tuloy ang pinaandar ang sasakyan, ay muli siyang tiningnan nito. You can erase that fear from your face, okay? Inirapan niya ito. Anong fear ang sinasabi mo dyan? Bakit? Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa'yo? Eh yan kasi ang nakikita ko sa mukha mo. Namamalikmata ka lang. Kumalukip-kip siya. Huminga ito ng malalim. Trust me, Sheena. I'm a harmless person. Anito. Hindi na siya nagsalita pa. Sa Antonio siya dinala nito. Isang class na restaurant iyon malapit sa restaurant nila. Matagal na ang restaurant na iyon. Sa pagkakatanda niya, elementary pa lang siya ay naroon na ang kainan na iyon. Pagmamay-ari iyon ng isang mayamang pamilya sa Batangas. Sinalubong sila ng isang waiter at iginiya sila sa isang pandalawahang mesa sa gawing dulo. Hinayaan niya si Zeus na pumili ng kakainin nila. Nang makaalis ang waiter na kumuha ng kanilang order, ay bahagyang hinila ni Zeus ang upuan nito palapit sa kinauupuan niya. Nakapunta ka na ba dito, Sheena? Tanong nito sa kanya. Tumango lang siya. Ilang saglit pa ay dumating ang waiter dala ang mga orders nila. Bulalo, sinigang na baboy at chili crab ang inihain sa kanila. Ang dessert ay mango crepe. Let's eat? Nakangiting sabi nito. Tumango siya. Tahimik na silang kumain. Paminsan-minsan, palihim na sinusulyapan niya ito. Gwapo talaga ito at malakas ang sex appeal. Nagustuhan niya ang mapang-akit na hugis ng mga labi nito na parang masarap halikan. Hey! Ano ba naman itong itinatakbo ng isip ko? Pagkatapos nilang kumain ay saka dinala ng waiter ang kape na in-order ni Zeus. Masarap din ang pagkain nila rito, pero mas masarap sa restaurant ninyo. At nagsasabi ako ng totoo. Inirapan niya ito pero may nakaguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Nambola ka pa? Maya-maya ay sumeryoso ang mukha nito. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Alam mo bang hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko nang bumalik ako sa Maynila? Hindi ka kasi mawaglit sa isip ko. Napipilan siya sa sinabi nito. May boyfriend ka na ba, Sheena? Nag-iwas siya ng tingin. Wala. Thank God! Tila nakahinga ng maluwag na sabi nito. Of course, naranasan mo na magka-boyfriend, right? Yes. That's what I thought. Dahil napakaganda mo para hindi ligawan ng mga lalaki. Ibinalik agad niya ang paningin dito. And I'm not planning to have one. Oh, don't say that. Bata ka pa. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng inspirasyon dyan sa puso mo. I'm serious. Ayokong magkaroon ng boyfriend. But why? I have my reason. Bumuntong hininga ito. Does that mean na hindi mo ako papayagang manligaw sa'yo kung sakali? No. Matigas na sagot niya. Umiling-iling ito. But why, Sheena? Please, ayokong pag-usapan pa natin ang tungkol dyan, Zeus. Pakiusap niya. Tinungga niya ang natitirang laman ng kanyang tasa. Pagkatapos ay tumayo na siya. Kailangan na siguro nating umalis. Napilitan na rin itong tumayo. Nasa loob na sila ng sasakyan nang muli itong magsalita. I'm serious nang sabihin ko sa'yo last week na gusto kita, Sheena. And since nalaman ko na wala ka namang boyfriend, magpupursige ako para mapalapit sa'yo. At alam kong magugustuhan mo rin ako. Magsasayang ka lang ng oras, Zeus, sabi niya. Tingnan natin. Tila puno ng kumpiyansa sa sariling sabi nito. Mamumuti ang buhok mo sa kakahintay
pero hindi mo ako mapapasagot, Zeus. Ang sabi ni Sheena sa kanyang sarili. Hindi niya pag-aaksayahan ng panahon ang isang tulad ni Zeus. Pero bakit ng gabing iyon, hindi siya dalawin ng antok dahil ginugulo nito ang kanyang isip. Kanina pa siya pabiling-biling sa kanyang higaan, ngunit pasado 2:00 na ay dilat na dilat pa rin siya. Ang gwapong mukha ni Zeus ang nasa imahinasyon niya at ang nalaman niya na gusto siya nitong maging kasintahan. No way! Naipangako na niya sa kanyang sarili na hindi na siya makikipag-boyfriend. Ayaw na niyang masaktan pa katulad ng ginawa noon ni Dexter. Naghahanda na si Sheena sa pagpasok sa restaurant nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Zeus ang tumatawag. Good morning, my Sheena. Bati nito sa masiglang tinig. Hello? Aniya sa casual na tinig. Bakit ka napatawag? Well, I just want to greet you good morning. That's all. At syempre pala, gusto kong marinig ang boses mo. You were in my dream last night. A very nice dream. Umungo lang siya. Tumawa lang ito ng mahina. Anong ginagawa mo ngayon? Maliligo na sana. Oh, naging dirty tuloy ang isip ko ngayon. Tumawa ito ng malakas. Joke lang. Okay, maligo ka na. Pupuntahan kita sa restaurant mamayang tanghali. Doon ako magla-lunch. Hindi siya tumugon. Sana ay makasabay kitang mag-lunch mamaya, Sheena. Para naman mapasarap ang kain ko. Tumaas ang isang kilay niya. Zeus, pwede bang itigil mo na ang kalokohan mong yan? Sinabi ko na sa'yo kagabi na hindi na ako magpapaligaw, di ba? Huminga ito ng malalim. For me, wala namang masama kung iparamdam ko sa'yo ang nasa puso ko, Sheena. I'm sure you won't like to hear this, but I want you to know that I like you and that I care for you. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito at tumagos iyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala sa loob na napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Paano kung mahulog ang loob niya kay Zeus at yayain siya nitong magpakasal? At kapag pumayag siya, paano kung dumating din ang puntong sabihin nito na may iba pa palang babae sa buhay nito? Like what Dexter did to her. No way. Hindi ko nahahayaang masaktan pa ako ng lalaki. Enough is enough. I'm smarter now. Pasado 8:00 na ng gabi at abala si Sheena sa counter kasama si Abby nang sumulpot doon si Zeus. Good evening, Sheena. Nakangiting bati nito. Pilit na ngumiti siya rito. Good evening din, Zeus. Nag-dinner ka na ba? Ha? Not yet. Good then. Sasabay na ako sa'yo. Para naman may kasabay akong kumain. Hindi na siya nakatanggi pa. Sumunod ito sa kanya nang tunguhin niya ang isang bakanteng mesa malapit sa counter. Lumapit sa kanila ang isang waitress at kinuha ang kanilang order. Habang hinihintay ang pagdating ng kanilang pagkain, nagsimula nang magtanong si Zeus sa kanya. San ba ang bahay ninyo, Sheena? Malapit lang ba dito? Umiling siya. Saan? Pero bago pa man siya nakatugon, ay labis ang kanyang pagkasorpresa nang mapatingin sa entrance door at makita roon ang kanyang ina. Excuse me? Sabi niya kay Zeus, saka siya tumayo. Nagtatakang sinalubong niya ang kanyang ina. Hey! This is a surprise, ma. Pilit ang ngiting pinakawalan nito. Hello, Sheena. Kumain ka na ba? Kakain pa lang ako. Sabi niya. Good, sasabay na ako. Hindi pa ako kumakain. Napansin niya ang lungkot sa mukha nito. Ma, may problema ba? Nag-iwas agad ito ng tingin. We will talk later. Pwede bang makitulog sa apartment mo? Hindi agad siya nakapagsalita. Iyon ang unang pagkakataon na makikitulog ito sa apartment nila ni Wendy. Ibig sabihin ay may problema ito. Okay, mag-usap tayo mamaya.
Inakay na niya ito patungo sa mesa nila ni Zeus. Dala ng kagandahang asal, ipinakilala niya si Zeus sa kanyang ina. Nagkamay ang dalawa. "Nice meeting you, Tita Betty," ani Zeus. "Same here, Zeus," nakangiting tugon naman ng kanyang ina. Sabay-sabay na silang kumain at kasabay niyon ang pagtatanong ng kanyang ina tungkol kay Zeus na obvious na nakapalagay ang loob agad nito. "Taga rito ka rin ba sa Batangas, Zeus?" "Hindi po, tita. Taga Maynila ako. Dinadalaw ko lang every weekend ang tito ko rito sa Batangas." "Ah, ganoon ba? Ilang taon ka na?" 31 po. "May asawa ka na?" Napakamot sa batok si Zeus. Sabay tingin sa kanya ng makahulugan. "Wala pa, Tita Betty. Naghahanap pa lang ng girlfriend." "Naku! Sa gwapo mong yan, wala kang girlfriend?" Tumawa ng mahina si Zeus. "Actually, kabe-break lang po namin ng girlfriend ko 3 months ago." "Oh, sorry to hear that." Nagkunwari siya na nakatuon lang ang atensyon sa kinakain. Pero alerto naman siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Lalong alerto siya sa bawat salitang binibitawan ni Zeus. Pagkatapos nilang kumain, iniwan muna niya ang mga ito at nagtungo siya sa restroom para mag-retouch. Pagkagaling doon, ay pinalitan muna niya sa cashier's booth ang kanyang kahera para makakain na rin ito. Pilit na nag-concentrate siya sa ginagawang trabaho. Pero hindi pa rin niya maiwasang sulyapan ang mesang kinaroroonan ng kanyang ina at ni Zeus. Nagkikwentuhan pa rin ang mga ito. Napatitig siya ng matagal kay Zeus. Hindi niya talaga maipagkakaila na gwapo ito, matikas, at maganda magdala ng damit. Kung tutuusin, higit na gwapo ito kaysa kay Dexter. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi na niya hahayaang umibig pa siyang muli. Ayaw na niya. Ayaw na niyang maranasan uli ang sakit na naranasan niya noon kay Dexter. Talagang paninindigan niya ang kagustuhang wag bigyan ng kahit katiting na importansya si Zeus. Abangan ang susunod na kabanata.